Hi guys! So ito na yung continuation ng Pinoy cheesecake natin. Ito na yung meringue at saka yung mixture na ginawa natin. So i-fold nyo lang siya. And kailangan pag pina-fold nyo, make sure na tama yung the way ng pag-fold nyo para walang bubbles. Kasi ito yung pinaka magiging chiffon ng cake natin or yung pinaka bread. Then after natin makombine yung meringue at saka yung mixture natin, lalagyan na natin sila or lalagyan na natin sa cake pan. Okay, and then naka-preheat na ulit yung ating oven and yan, as you can see, nilagay natin siya sa loob. Ilalagay ko na lang sa post ko kung ilang minutes namin siya binake. Sorry, kasi nakalimutan ko habang nag-voice over ako. Pagkahon natin yung chiffon, panamigin natin muna and then gawin muna natin itong pinaka-frosting natin or yung sa filling ng Pinoy cheesecake. So, lagyan na natin yung butter. Then, isunod natin yung condensed milk, yung malapot na milk. Malapot or ano nga bang ibang term pa? Malagkit. Tama ba? Yun, basta yan yung condensed milk. And then, i-mix lang natin. Okay, then antayin lang natin hanggang ma-reach ulit yung consistency na gusto natin para sa filling at saka sa frosting. Tapos, yan, nilagyan ko siya ng powdered milk at saka ng isang egg yolk. Yun nga, as na-mention ko, yung sa powdered milk, optional siya kasi yung nangyari sa nagawa namin is masyado siyang ma-milk. Parang OA sa pagka-milk na kaya next time siguro kung mag-bake talaga ako, hindi ko na siya lalagyan ng powdered milk. So, ayan na yung consistency na gusto ko para sa frosting or sa filling natin. So, pwede na to. Yan. So, pwede na to pero minix ko pa pala siya ulit. Sorry naman. So, ayan, may pa-slow mo pala ako dyan. Yun, mix lang natin pa ng konti pa. Okay, and then dito naman is ready na yung ating chiffon. So, ginagawa ko dyan is sinahati ko siya sa gitna kasi nga lalagyan ko ng filling yung ating chiffon cake para sa pinaka-flavor niya. Ayan. So, nilalagay ko na yung filling sa gitna and super sarap niyan. Kahit siya, as in kapareha siya nung cake na lagi kong binibili or in-order sa Dubai, yung sa pita. Actually, na-miss ko talagang kainin yung sa pita cake, kaya rin ako nag-bake nito. So, madali lang pala siya. Similar talaga yung lasa niya, kaya lang yun nga, sabi ko sa inyo, medyo napadamihan ko yung milk nito dahil nga sa powdered milk. Pero next time, alam ko na kung ano talaga yung gagawin ko at saka para makuha talaga yung exact na lasa ng pita bread or na pita cake pala. Then, pagkatapos nun is yun nga, inano ko na siya, inilagay ko na rin yun sa ibabaw ng cake para i-cover ko na siya ng frosting niya. And yun, after nito, yan, tapos nalagyan na natin siya ng cheese, kasi nga diba, Pinoy cheesecake nga to. Ayan, so, super sarap niyan nung nagawa ko and wala lang, saya kasi nagawa ko siya akala ko super hirap gawin ito tsaka super hirap kunin nung lasa na gusto ko, pero nakuha ko siya, kaya yun lang guys. So ayan na, hatiin na namin siya. Yan na yung pinaka-finished product ng aking cake and yun, happy naman ako sa naging result niya. Thank you guys. Yun lang. Next time ulit.